AY761AY. Dahil maraming tao ang naruroon kanina at pakiramdam niya ay hindi komportable noon, nagmamadali na bumaba ng electric tricycle si Vinci. Nakalimutan niyang kunin ang kanyang bag. Kasama niya sa sandaling iyon. Naku, hindi gaano ka kabaliwala. Mayroon ka bang maraming pera? Dito, tanong ni Zyla. Ang pagnanakaw ng aking pera ang huling pinag-aalala ko. Sana lang mapansin ito ni Gerald. Kung may iwan ito, mawawala lahat ang aking cellphone, identity card, at bank cards. Sagot ni Vinci. Hoy, bakit ka bumalik dito? Mukha bang parkingan ito sa iyo? Panipi. Sa sandaling iyon, isang kaguluhan ang maririnig mula sa pasukan. Sa masusing pagsisiyasat, ilang mga security guard ay tila sinusubukan na pigilan ang isang binata mula sa pagpasok sa lugar. Nakalimutan ng kaibigan ko ang bag niya. Gusto ko lang ipasa sa kanya. Panipi. Ang binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Gerald. Tingnan mo ng mabuti kung anong uri ng lugar ito. Sa palagay mo ba ay maaaring ipasok ng sinuman ang lugar na ito sa lahat ng hindi gusto? Scram! Sigaw ng mga security personnel habang sinisimulan nilang itulak palayo kay Gerald. Dahil sina Zyla at Vinci ay parehong malapit sa pasukan ng mangyari ang eksenang iyon, nasaksihan nila ang buong bagay. Mabuting Diyos, tingnan lamang kung gaano nakakahiya ang lalaking iyon. Bilasan mo at kunin mo ang bag mo upang mapag-iwanan na natin siya. Nag-aalalang sagot ni Zyla. Ang pag-aalala niya ay nagmula sa katotohanang ilang mayayamang mukhang binata din ang nakatingin kay Gerald. Lahat sila parang pinagtatawanan na parang wala siyang iba kundi isang biro. Likas sa mga tao na nais na maging mapagmataas bago ang kanilang mga kapantay. Kung nalaman man ng kanyang mga kaibarkada na pamilyar siya sa isang walang kwentang tao tulad ni Gerald, tiyak na papatawarin din siya. Narinig ang mga salita ni Zyla, agad na tumakbo papunta kay Gerald. Bago sinabi, narito ako, Gerald. Maaari mong ibigay sa akin ang aking bag ngayon. Panipi. Habang nais din niyang pasalamatan si Gerald, kahit papaano, ang mga salita ay hindi kailanman dumating. Ang sitwasyon ay katulad ng kanyang mga araw ng high school. Kung sabagay, medyo may maramdaman si Vinci kay Gerald noon. Gayunpaman, hindi niya natapos na sabihin sa kanya ang tungkol dito dahil nais niyang panatilihin ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon nang mapagtanto ni Vinci na hindi gaanong nagbago mula noon. Sa halip na sabihin ang kanyang pagpapahalaga, sinabi lamang niya na kailangan niyang bumalik sa loob bago lumingon muli. Gerald! Sigaw ng isang matunog na babaeng boses mula sa asol. Tila nagmula ito sa lugar ng entablado. Nalaman ang pamilyar na boses, sinuri ni Gerald ang karamihan ng tao at nakita na nagmula ito sa dalaga ng pamilyang Larson, si Elena. Siya at ang kanyang ama ay nagmula sa lungsod ng Mayberry, at pareho silang nakatayo kasama ang tila ilang mga pinuno na nagtatrabaho sa ilalim ng pangkat ng kanyang ama. Ikaw ba talaga yan, Gerald? Papunta kami dito, nakita ko ang isang tao na nakasakay sa isang dekuryenteng tricycle na nasa likod ay kamukha ng sa iyo. Sinabi ko sa aking ama tungkol dito ngunit sinabi niya na napakasimpleng isipin na sasakay ka sa isang dekuryenteng tricycle upang isipin na ang aking paunang hulaan ay tama, sabi ni Elena na tuwang-tuwa. Laking gulat ng lahat ng marinig iyon. Ang batang babae ng pamilya Larson ay talagang may isang kaibigan na sumakay sa mga dekuryenteng tricycle. Sino ang lalaking iyon? Hindi ba tinatrato siya ng mabuti ni Miss Larson? Panipi. Sa katunayan, siguro isa siya sa mga kaklase niya. Panipi. Tulad ng pagtataka ng mga panauhin sa kanilang sarili, si Zyla mismo ay humihinga ng malubha sa sandaling iyon. Kilala talaga ni Elena si Gerald. Paano sa lupa alam ni Gerald ang maraming tao? Kudlit. Oh, Elena at G. Larson, nandito rin kayo pareho, sagot ni Gerald, habang panandalian ang kanyang paningin sa harapan ng entablado. Gayunpaman, kung sino ang nakita niya, ay nagulat siya. Nakatayo, bago ang entablado, si Xavier. Sa sandaling iyon nang maalala ni Gerald na kanina pa siya tinawag ni Xavier, na inaanyayahan siya sa isang pagdiriwang. Gayunpaman, mula nang harapin niya si Zyla nang tumawag si Xavier.
Tinanggihan ni Gerald ang paanyaya. Hindi niya alam na ang pagdiriwang ni Zyla at Vinci na dinaluhan ay siyang inanyayahan. Nandito rin kayong dalawa. Iba talaga ang batang ito. Hindi ba? Siya marunong magsalita ng magalang sa lahat. Panipi. Alam ko di ba? Sumangguni kay G. Larson at sa kanyang anak na babae bilang kayong lahat. Napakahusay. Panipi. Sumang-ayon. Say, Zyla, Vinci, hindi mo ba siya kaklase? Tanong ni Leon sa labas ng asol habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa labi. Hindi namin siya kilala. Sagot agad ni Zyla. AY762AY. Mabilis na ibinaba ang ulo ni Vinci nang walang imek. Samantala, sa wakas ay napagtanto ni Xavier na naruroon si Gerald. At nang siya ay naging labis na nasa sabik na ang kanyang labi. Ay nagsimulang manginig. MG. Crawford, nandito ka. Panipi. Sa pag-aakalang hindi nais ni Gerald na dumalo sa pagdiriwang dahil tinignan niya ng masama ang lahat ng ordinaryong mayayaman na dumadalo, hindi siya natuloy ni Xavier sa pagpeste matapos ang tawag na iyon. Ngunit narito siya, nakatayo sa harapan niya ngayon. Pagbati, G. Crawford, sinabi ni G. Larson at ng kanyang pangkat, na tumutugon sa naunang pagbati ni Gerald habang sila ay umusad. Bago sumuko bago sa kanya. Sa sandaling iyon, binalot ng katahimikan ng buong lugar. Marami, sa mga panauhin ang labis na nagulat na ang kanilang mga pangaay. Nakasabit ngayon ng malapad. Bakit ang lahat ng mayayaman at makapangyarihang figure na ito ay yumuko sa binatang ito na dumating sa isang dekorienteng tricycle? Ano pa, si Chairman Gordon ay lumitaw na nanginginig kanina. Habang nagsasalita, lalong bumibigat ang paghinga ni Zyla sa minuto. Ang kanyang isip ay ganap na blanko at ang kanyang bibig ay sobrang bukas na ang isa ay maaaring pagpuno ng isang buong matapang na pinakuloang itlog dito. MG. Crawford. Talaga bang tinukoy nila si Gerald bilang si G. Crawford? Paano ito posible? Panipi. Masyadong nagulat si Vinci na hindi man lang nakaisip ng reply. Wala na siyang ideya kung ano ang nangyayari. Ay, siya ba talaga si G. Crawford ng Mayberry? Ito ay isang maikling sandali mamaya nang ang karamihan ng mga tao ay nagsimulang maingay muli habang nagpapalitan ng tingin sa bawat isa sa gulat. Chairman Gordon at Chairman Larson. Masyado kang magalang. Sa totoo lang hindi ko inaasahan na aayusin mo ang kaganapang ito. Sagot ni Gerald, medyo nahihiya. Ang kanyang kahihiyan ay ginagarantiyahan dahil nararamdaman niya ngayon ang mga taong nakatingin sa kanya parehong kaliwa at kanan. Tila nakakaranas ng komplikadong emosyon ang lahat sa patuloy na pagtingin kay Gerald. Bagaman pakiramdam niya ay mahirap, simpleng lumakad si Gerald sa hotel sa isang natural na maingat na pamamaraan. Nakatitig lang si Zyla sa pagtataka habang nilakad siya ni Gerald at dumiretso sa entablado. Napagtanto na papalapit na si Gerald, kaagad na tumayo si Chairman Gordon mula sa gitnang upuan at sinenyasan si Gerald na kunin ito habang sinabi niya, mangyaring, upuan mo ito, G. Crawford. Matapos sabihin pagkatapos, tiningnan niya ang natitirang mga panauhin bago sinabi, lahat, mayroon tayong isang kilalang panauhin ngayon. Ito si G. Crawford mula sa Mayberry, isang sobrang mayaman at makapangyarihang figure na nagmamay-ari din ng Mountain Top Villa. Panipi, habang ang tagapakinig ay naging ligaw mula sa kumpirmasyon na si Gerald talaga ang nag-iisa, si G. Crawford biglang pagtawa na katulad ng butas ng isang babaeng baliw na tinutusok sa lahat ng ingay. Ang bawat tao'y pagkatapos ay napalingon sa batang babae na nagpatawa ng tawa. Ano ang tinatawanan mo, Zyla? Tinanong ni Leon na natigilan din sa kanyang malatawa na tawa. Haha, ano ang ibig mong sabihin, ano ang tinatawa ko? Natatawa ako kay Gerald, syempre. Paano hindi ka panipaniwala sa kanya na nalinlang ang napakaraming tao? Ngunit kung ano ang higit na hindi kapanipaniwala ay ang katunayan na ang lahat dito ay talagang naniniwala na siya si G. Crawford. Wala bang sinuman sa inyo ang nahanap na isang nakakatawa na pag-angkin? Sagot ni Zyla habang naglalakad pasulong, patuloy sa pagtawa. Nang marinig ang sasabihin niya, marami sa mga mayayamang negosyante sa entablado ang nagsimangot. Lalo na ito para kay
Chairman Gordon habang nakatingin siya kay Zyla. Ano sa palagay mo ang sinasabi mo? Mga lalaki, itapon siya kaagad. Sa lugar na ito, galit na sigaw ni Xavier. Huwag kang magkamali, Chairman Gordon. Wala akong balak na, saktan ka pa. Sana lang ay hindi mo ituloy ang lokohin ng lalaking. Yun, kung sabagay, kaklase ko siya sa high school. Alam ko ang lahat, tungkol sa kanyang nakaraan at mga kondisyon sa pamumuhay. Nang mahusay, may kamalayan din dito si Vinci. Siya ay hindi, hihigit sa isang mahirap na kahit na hindi kayang magbayad para sa kanyang sariling pagkain. Panipi, kapag narinig yun ng madla, lahat ng sabay-sabay ay naglabas ng lihim na mga buntong hininga. Maaari ba itong isang Peking G? Crawford pagkatapos ng lahat, nakikita kung paano ang lahat ay naniniwala sa kanya ngayon, si Zyla ay lumago kahit na mas malaki kaysa dati. Kung ang lahat ay nagpatuloy na maayos, pagkatapos ay matagumpay siyang makapagpapakita sa harap ng lahat ng maimpluwensyang taong negosyante. Inaangkin na si Gerald ay talagang si G. Crawford. Kung ano ang isang biro, ito ay simpleng imposible. Pagkatapos ay lumingon si Zyla kay Gerald, isang hitsura ng paghamak sa kanyang mukha habang tumatawa siya bago sinabi, I bet you did not expected this, right, Gerald? Narito ako ngayon, upang hindi mo matuloy ang lokohin si Chairman Gordon at ang iba. Panipi, sa ilalim ng walang pangyayari ay kusa siyang maniniwala na siya. Talaga si G. Crawford. Bilang tugon, simpleng umiling si Gerald na may isang ngiting-ngiti. Sa labi, Xavier ay nagpahayag ng isang katulad na ngiti habang sinabi niya, hahaha, talagang ngayon, tila ang dalagang ito ay nagkaroon ng isang malaking hindi pagkakaunawaan tungkol kay G. Crawford. Panipi, siya talaga si G. Crawford, ang nag-iisang may-ari ng Dream Investment Group. Panipi, AY763AY. Naririnig ang mahigpit na tinig ni Chairman Gordon, hindi na napigilan ni Zyla na tumawa ng malakas. Ay, totoo ba ito? Kahit na mula noon, palaging kinamumuhian ito ni Zyla sa tuwing nakikita niya ang desperadong mukha ni Gerald. Hindi niya talaga siya sineryoso. Ilang taon lamang ang nakakaraan mula nang huli silang magkita. Talaga bang binago iyon ni Gerald? Bakit napakaraming mayaman at maimpluwensyang tauhan na naging magalang at magalang sa kanya? Paano magiging anuman sa ito? Habang ang lahat ng mga katanungang ito ay umalingaw sa isipan ni Xavier, pinansin lamang siya ni Gerald, at pinili na lamang na ipagpatuloy ang pakikipag-usap kay Chairman Gordon at iba pa. Ipinagpatuloy ang kaganapan ng halos kalahating oras bago magpaalam si Gerald kay Chairman Gordon at sa iba pa. Matapat na, nais niyang umalis ng medyo sandali ngayon. Paglabas niya ng hotel, isang malaking grupo ng mga tao ang sumunod upang makita siya. Bago pa siya makaalis, may binulong si Elena sa tainga ng kanyang ama bago ilabas ang dila nito. Gusto niyang umalis kasama si Gerald. At natural na pumayag ang kanyang ama. Si Zyla mismo ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa habang naglalabas siya ng hotel kasama si Vinci upang makita si Gerald. Nang sa wakas ay muli nila siyang makita ulit, sumakay pa lang si Gerald sa kanyang electric tricycle. Sa oras na ito, gayunpaman, si Elena ay nakaupo sa likuran niya. Habang kanina pa nahihiya si Vinci tungkol kay Gerald na nakasakay sa isang dekuryenteng tricycle, naramdaman niyang kakaiba na hindi na siya nararamdaman. Kung sabagay, kahit na napakagandang dalaga ni Elena, tila talagang masaya siyang nakaupo sa likod ng isang electric tricycle. Hindi magwawalang pag-upo ni Vinci ngayon doon. Napagpasyahan niya na ang mga komplikadong emosyong ito ay nagmula sa sandaling napagtanto niya kung sino talaga si Gerald. Si Vinci ay matapat din na nakaramdam ng labis na pagkabigla at takot. Sa ligaw na pagbabago ng mga kaganapan, ito ay halos parang nasa panaginip siya. Si Zyla naman ay sabik na tuluyang napaiyak habang nagpatuloy sa pagtingin kay Gerald. Nakabihis pa rin siya ng parehas, may parehong hitsura, at may parehong pag-uugali. Ang kombinasyong iyon ay tumingin sa kanya ng labis na nakakaawa kanina. Gayunpaman bakit naramdaman niya na siya ngayon ay higit na nakasisindak at nakasisindak sa parehong oras.
ito ay hindi magkaroon ng anumang kahulugan. Si Gerald mismo ang nagsimulang magpidol ng kanyang dekuryenteng tricycle, kasama si Elena na nakaupo sa likuran niya. Habang siya ay dumiretso pabalik sa kanyang lugar para sa hapunan, siya ay kasalukuyang nasa isang magandang kalagayan dahil ang kanyang paglalakbay sa oras na ito ay hindi naging walang kabuluhan. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang niya matagumpay na nakumpleto ang kanyang gawain, ngunit tinulungan din niya si Kate na makahanap at makilala ng kanyang biological ina at pinsan na kapatid. Marami talaga ang nakamit sa oras na ito. Gayunpaman, tuwing may masasayang tao, palaging may mga nalulumbay ding tao. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang teacup na nakasisir ay umalangaw-ngaw sa isang vilya. Basura, bawat isa sa inyo, paano mo talaga mawawala ang isang tao na nakakuha ka na ng hawakan? Sigaw ni Yael sa ilan sa mga banyagang nasasakupan niya. Lahat sila nasa loob ng vilya niya. Ngayon, si Eunice mismo ay naruroon, isang pangit na ekspresyon ang nakapalitada sa kanyang mukha. Pagkatapos ng lahat, siya ay umawit ng matataas na papuri tungkol sa pangkat ng mga kalalakihan na ito dati. Ngunit narito sila, kahit na hindi nakakakuha ng ilang mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy ng pagsigaw ni Yael sa grupo, alam ni Eunice sa isang katotohanang hindi din siya tuwirang nagmumura sa kanya. Ang pagkakaalam nito ay labis na nagalit si Eunice. Ginoo, Skyler, G. Long, ganap kaming napapaligiran ng oras na iyon. Maaaring hindi natin sinasadyang naalarma ang lokal na sandatahang lakas noon. Mangyaring bigyan kami ng isa pang pagkakataon. Ibalik sa amin ang lokasyon ni Jasmine at siguradong ibabalik namin siya sa oras na ito. Sabi ng pinuno ng grupo. Huli na, malayo na ang huli para dyan. Totoo bang naiisip mo na napakadali nitong sumulong sa Fendersons? Nagkaroon lamang ng pagkakataong agawin si Jasmine sa oras na ito dahil ang pamilya ay kasalukuyang sumasailalim sa isang sensitibong panahon. Dahil doon, hindi ko aktibong kailangang malaman ng aking ama kung ano ang pinaplano ng lahat ng mga Fenderen. Ngunit upang isipin na ang iyong pangkat ay talagang kikilos ng gaanong madali at alerto ang kaaway, maaari ko lamang ipanalangin na hindi maghinala ang mga Fenderen na kasali ako. Magpapasalamat na ako, hanggat hindi nila ako hinuhuli. Ungol ni Yael, kitang-kita ang boses nito. Siya ay matapat na takot na ang nabigo na pag-agaw ay agad nahumantong sa masamang kahihinatnan. Kung natapos ito na, nakakaapekto sa pangunahing kaganapan ng kanyang pamilya. Kung gayon ang pagkalugi ay tiyak na higit kaysa sa mga nakuha. Pagkatapos ay lumingon si Eunice sa kanyang mga nasisisyang subordinate bago magtanong, may pagkausyoso ako sa isang bagay. Gayunpaman, walang dahilan para sa mga helikopter upang makarating ng napakabilis at diretsahan, walang paraan na ang lokal na armadong puwersa ay nasabihan ng ganoong kadali. Ipaliwanag kung ano ang nangyari ng detalyado. Panipi, narinig iyon, sinimulan ng mga nasasakupang detalye ang lahat ng nangyari sa kanila. Maaari ba talaga itong siya? Sagot ni Eunice habang nakakunot ang noo matapos makinig sa paliwanag nila. Siya, tanong ni Yael, AY764AY. Hindi pinapansin ang tanong ni Yael sa sandaling ito, tinanong ni Eunice, hindi ka balihim na kumuha ng maraming larawan. Tingnan ko kung sino pa ang nandoon. Panipi, matapos maabot ang mga larawan, isa-isang nascan ni Eunice ang mga ito bago niya hinampas ang mga kamay sa mesa sa gilid. Natagpuan niya ang salarin. Di asterisk man lahat, si Gerald talaga, ang Diyos na iyon ang nagmula muli. K.G. Crawford, panipi, hindi lamang si Eunice ang paulit-ulit na napahiya ni Gerald sa kanyang kaarawan, na-grounded din siya sa sandaling bumalik siya. Sa araw na iyon, ang lahat ng prestihiyo na naipon niya sa mga nakaraang taon ay nawala. Ganun lang, Eunice ay kinamumuhian niya ang taong iyon. Siya si G. Crawford na taga Mayberry. Tanong ni Yael na halatang may narinig tungkol kay Gerald dati. Narinig ang tanong ni Yael, sinamantala ni Eunice ang pagkakataong ay talye ang lahat ng kanyang pagdaramdam at hinaing laban kay Gerald sa kanya. Hahaha, hindi nakakagulat na ang lahat ay tila tumatakbo ng
Maayos para kay Jasmine sa kabila ng hindi kahit na paggamit ng alinman sa mga kalalakihan mula sa pamilyang Fenderson. Mayroon siyang isang napakalakas na taong tumutulong sa kanya sa lahat ng oras na ito. Hindi nakapagtataka kung bakit hindi ka sineryoso ni Jasmine kahit na gumanap muna siya ng mabuti. Skyler, panipi, binawas si Eunice. Nang marinig ang lahat ng iyon, huminga ng malalim si Yael. Hindi alintana kung sino ito, basta laban niya sa akin, hindi ko siya papayag ang ganoon kadali, lalo na't nasa sa Elford County siya. Sumama kayo mga lalaki, galit na sigaw ni Yael habang sinisimulan niyang bilin ang kanyang mga tauhan na simulang gawin ang susunod na pagkilos. Mangyaring pigilan ang pagpapatuloy na kumilos ng pabigla-bigla. Skyler, sagot ni Eunice habang nakahawak sa balikat ni Yael. Nakipag-usap ako sa kanya dati at siya ay mas makapangyarihan kaysa sa kung ano ang naiisip mo at ko. Ang paggalaw ng pabigla-bigla lamang ay magdadala sa amin sa mas maraming problema. Alam mo lang, ang kanyang kapatid na babae ay ang hinabol ang Long pamilya sa labas ng lungsod ng Mayberry. Kinumbinsi si Eunice. Ano pa kung direkta nilang na-target si Gerald, ang aksyon na iyon ay maaaring kapareho ng paggawa ng isang simpleng bagay sa isang sobrang komplikado. Hindi naman parang hindi maintindihan ni Yael kung saan nanggaling si Eunice. Gayunpaman, simpleng hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting panibugho ngayong alam niyang nasa tabi niya si Gerald. Kung sa bagay, iyon talaga ang naging dahilan kung bakit hindi siya pinapansin ni Jasmine at kung bakit niya rin siya sinampal. Maya-maya, nakapagpakalma siya ng kanyang sarili at nang nangyari yun, mas gamaan ang pakiramdam niya. Kung gayon mayroon ka bang isang mas mahusay na ideya, Eunice? Papayagan ko lang ba siyang magpatuloy sa pagpapakita at gamitin ang kanyang kapangyarihan upang takutin ang iba sa Salford County? Noon, panipi, bilang tugon, malamig na tumawa si Eunice bago sinabi, "Siyempre. Hindi. Sa katunayan, gugustuhin ko siyang manatili dito. Magpakailanman upang personal kong ipagpatuloy ang paghihiganti sa kanya pagkatapos ng lahat ng pagdurusa ko. Pinag-uusapan, kung alin, maaari mo bang ipahiram sa akin ang ilan sa iyong mga kalalakihan, Skyler, kailangan kong magsagawa ng pagsisiyasat kung alin sa mga tauhan ni Gerald ang isinama niya rito." Panipi, hindi problema, pareho sa kanila pagkatapos ay nagpatuloy sa pakikipag-usap. Hanggang sa gabi, mabilis na pasulong sa 3 araw mamaya. Lalabas ako ngayon kay Tita Fenderson, kapatid. Mayroon ka bang nais na kainin? Tiyaking makukuha namin ang mga sangkap na iyon. Para sa iyo, panipi, kahit ano ang mabuti. Pagkatapos ng lahat, magugustuhan ko ang anumang inihanda mo at ni Tia Fenderson. Sagot ni Gerald, habang nakatingin sa kanilang dalawa na nakangiti. 3 araw pa lamang ay malapit na si Kate kay Tia Fenderson. Katulad ng sinabi ni Gerald, hindi kinamumuhian ni Kate si Zora. Para sa scarred na mukha niya, si Zora mismo ay tila naging masaya at nasiyahan sa pagtingin sa kanyang matino at masunerang anak na babae na gumugol ng maraming oras kasama niya araw-araw. Tungkol naman kay Queta, natural at ligtas ang pakiramdam niya tuwing nasa paligid siya ng Tia Fenderson. Si Tia Fenderson ay simpleng pakiramdam tulad ng isang malapit na kamag-anak sa kanya. Matapos marinig ang tugon ni Gerald, pareho silang nagtungo sa shopping center, magkasabay. Kanina habang naglalakad sila sa gilid ng shopping center, napansin ni Zara na si Kate ay patuloy na sumilip sa isang maliit na tindahan na nagbebenta ng mga candied hoes. Pagkakita ng ganoong Kate ay naramdaman niyang medyo nalulungkot siya. Kung sa bagay, ayon kay Kate, kung hindi niya nakilala si Gerald, marahil ay nabubuhay pa rin siya sa kahirapan. Ngayon, nabanggit din niya na sa kanyang pagkabata, ang makakain ng mga candied hoes ay itinuturing na isang karangyaan. Sa pag-iisip na iyon, makalabas na sana sila ng mall, tumigil si Zora. Sa paglalakad bago sinabi, "Ay, may nakalimutan akong makuha. Bigyan mo ako sandali, Kate. Babalik ako." Matapos sabihin iyon, dali-dali siyang tumungo sa tindahan, iniwan si Kate na bahagyang naguluhan kung bakit siya naging palihim. Dahil sinabi kay Kate na maghintay, nanatili lamang siya sa lugar.
Nasa oras na iyon nang biglang narinig ni Keita ang tunog ng isang nagbabagong engine ng motor. Sa oras na siya ay lumingon upang tumingin sa pinagmulan ng lalong malakas na tunog, nakita niya ang isang van na direktang patungo sa kanya. Pagkalipas ng isang segundo, ang ilang mga kasalukuyang tao sa pinangyarihan ay nagsisigawan. Kabanata 765. Nang huminto sa isang hintuan sa tabi mismo ng Keita, ilang mga tao ang bumukas ng pinto ng van at agad na sinubukan ang paghila sa kanya. Keita, sigaw ni Tia Fenderson na pabalik na mula sa shop sa oras na makita niya ang kaina-hinalang van na nagmamaneho papunta sa kanyang anak na babae. Pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo patungo sa kawawang batang babae na desperadong nakikipagpunyagi upang makatakas mula sa kanyang mga dumakip. Ang mga dumakip ay sinusubukan pa rin niyang kaladkarin siya papunta sa van. Sa kanyang pagkabalisa, napakagat siya sa isa sa nakotikip na bisig ng kalalakihan. Sumisigaw sa sakit, ang malakas na lalaki at pagkatapos ay bahagyang itinulak si Keita na pinaponte siya sa lupa. Bilang isang resulta, ang likod ng ulo ni Keita ay tumama sa isang paga sa gilid ng kalsada at agad siyang nahimite mula sa matinding epekto. Sa oras na nakarating si Zara sa pangkat ng mga kalalakihan, dala na nila ang wala ng malay na Keita sa van. Sa kanyang pagtatangka upang pigilan ang mga ito mula sa pagkuha sa kanya ang layo, Zara kaagad nagsimulang wildly pagpindot sa mga kalalakihan. Gayunpaman, gaano man siya kadesperado na lumaban, hindi siya laban sa kanila. Pagkatapos ng lahat, paano siya maaaring manalo laban sa isang pangkat ng malalaking kalalakihan? Nang mag-isa, tulad ng pakiramdam ni Zara na ang lahat ng pag-asa ay nawala. Ang sulok ng kanyang mata ay nakasilip ng isang tao na gumagawa ng isang dash para sa eksena. Makalipas ang mga segundo, isang lalaki ang nakatayo ngayon sa harapan niya. Nang mapagtanto ng pinuno ng pangkat kung sino ang taong mapangahas, agad siyang natahimik sa lugar. Nang hindi nagsasabi ng isa pang salita, sinimulan ng lalaki ang pag-atake sa mga nakotikip na mang-agaw na may sobrang lamig sa kanyang mukha. Bagaman ang ilan sa mga kalalakihan ay sinubukang labanan, wala silang laban-laban sa kanilang bagong kalaban. Umatras ka agad, sigaw ng isa sa mga lalaki. Narinig iyon, sabik na tumakbo si Zara sa harapan ng upuan ng pasahero at sinimulang subukang alisin ang takot sa taong nakaupo doon. Habang nagawa niyang alisin ang maskara niya, ang lalaki, sa kanyang estado ng gulat, agad na tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Hindi nagtagal, naririnig ang isang galit na sigaw ng kumari pa ng takbo ang van. Habang ang lalaking tumulong sa kanila ay tila nais na habulin ang van. Nang makita niya kung gaano nasugatan si Keita, naintindihan niya agad kung ano ang prioridad. Salamat, maraming salamat, sabi ni Zara habang yakap-yakap si Keita sa mga braso. Hindi na kailangang magpasalamat sa akin, ginagawa ko lang ang aking trabaho. Pagkatapos ng lahat, partikular na inutusan ako ni G. Crawford na protektahan ang lihim na Miss Smith. Ito ay lampas sa aking inaasahan, gayunpaman, na ang mga tao ay talagang magkaroon ng katapangan na gumawa ng aksyon laban sa kanya sa sikat ng araw. Sabi ng binata na hindi niya mapigil ang masisi ang sarili. Tulad ng nangyari, ang taong tumulong sa kanila ay talagang si Tyson. Wala pa ring malay si Keita sa sandaling ito, at ang mukha niya ay mapotla. Hindi nagtagal, may maririnig na ambulansya sa kalayuan. Habang kapwa sina Drake at Tyson ay karaniwang responsable sa pagtiyak sa kaligtasan ni Gerald, nang siya ay umalis sa Salford County, sinabi ni Gerald na si Drake lamang ang sapat upang protektahan siya. Sa makatuwid, ipinagkatiwala niya kay Tyson ang gawain ng lihim na pagprotekta kay Keita, at ginagawa ni Tyson tulad ng iniutos sa kanya sa medyo matagal na ngayon. Inilabas ni Gerald ang utos dahil alam niya na maraming mga tao sa paligid niya ang naging biktima ng mga pagtatangka sa pagdukot sa nakaraan, kaya't nag-ingat siya sa kaligtasan ni Keita. Gayunpaman, kay Tyson, nagtaka siya kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Ito ang dahilan kung bakit kadalasan siya ay
Walang ginagawa habang sumasailalim siya sa partikular na gawain. Hindi ko inaasahan na makita ang mga tao na talagang nagsisikap. Naipatong ang kanilang mga daliri sa kanya ngayon sa pamamagitan ng kanyang kagamitan sa pagmamasid. Kahit na siya ay sumugod sa eksena ng mas mabilis hanggat makakaya niya, medyo huli na siya upang maiwasan na masugatan. Si Keita, pagkabatid kay Gerald tungkol sa insidente, agad siyang nagtungo sa ospital kung nasaan si Keita. Wala pa rin siyang malay sa pagdating niya, at ramdam ni Gerald ang buong katawan niya na nanginginig na hindi mapigilan sa galit. Si Zara mismo ay umiiyak ng buong oras na ito. Nakipag-ugnay ako kay Zarter at sinabi sa kanya na siyasatin ang bagay na ito, dahil ang pangkat ng mga kalalakihan ay hindi mga lokal, kasalukuyang wala kaming mga pahiwatig sa kung sino pa sila. Well, lahat maliban sa isa. Naniniwala ako na magiging interesado ka upang malaman kung sino ang taong iyon, Crawford, sabi ni Drake habang papalapit siya kay Gerald. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang telepono bago ipinakita kay Gerald ang isang larawan ng taong binuklat ni Zara kanina. Nang makilala ang taong nasa likod ng maskara, laking gulat ni Gerald. Eunice, bakit siya nandito? Tanong ni Gerald. Ang sorpresa nito ay maliwanag sa boses. AY766AY. Bagaman ang larawan mismo ay malabo, natitiyak ni Gerald na ang taong nasa loob nito ay si Eunice Long. Kung sabagay, paano niya hindi makilala ang taong halos nabiktimahin niya? Tama na siya. Matapos ang kaunting pagsisiyasat, nalaman namin na siya ay unang dumating sa lalawigan ng Salford ilang araw na ang nakalilipas. Habang naiintindihan ko na mayroon siyang mga dahilan upang maghayganti sa iyo, hindi ko masyadong nakuha kung bakit kanya susundan sa lahat ng paraan dito upang magawa iyon. Sagot ni Drake habang nakasimangot. Ang agarang tugon ni Gerald, gayunpaman, ay suntukin ng pader. Sa tabi niya, mahirap, wala akong pakialam sa kanya o maging sa mga motibo niya. Ang alam ko ay walang sala si Keita sa pangyayaring ito ngunit halos mawalan siya ng buhay dahil sa akin. Drake, Kyson, naniniwala akong hindi pa umalis si Eunice sa lalawigan ng Salford. Kailangan ko kayong pareho upang subaybayan siya at makuha siya para sa akin. Hindi alintana ang mga pamamaraang iyong ginagamit. Tiyaking hindi niya iniiwan ang scot-free ng Salford Province. Galit, nasabi ni Gerald habang nakatingin sa walang malay na si Kate sa bintana ng pintuan ng ward. Kaagad, Crawford, sabay na sabi ng pareho nang agad silang nagtatrabaho. Samantala, sa isang maayos na nakatago na villa, si Eunice ay frantically pack up ng kanyang mga gamit. Bilasan mo ang pag-impake. Aalis kami gamit ang dalawang magkakahiwalay na ruta. Panipi, kailangan ba nating umalis sa sobrang pagmamadali? Hindi ba, dapat muna natin ipagbigay alam kay Skyler, tinanong ang isa sa mga personal na driver ni Eunice. Ano pa ang masasabi? Kung maghintay pa tayo dito marahil ay hindi na tayo makakaalis kahit na nais natin. Bilasan mo at ayusin ang pangkat ng mga kalalakihan na umalis muna. Nag-aalalang, sagot ni Eunice. Plano na niya ang insidente ng pagkidnap kasama si Yael mula 3 araw na ang nakalilipas. Dahil si Kate lamang ang tao sa paligid na malapit sa kanya si Gerald, pinlano ni Eunice na gamitin siya bilang pain upang akayin si Gerald sa isang bitag. Kung nawala ang lahat alinsunod sa plano, kayang tuluyan na siyang mapapatay ni Eunice. Handa pa nga siyang isakripisyo ang kanyang mga nasasakupan para masiguro lamang na namatay si Gerald. Dahil palagi siyang kumikilos sa likuran ng mga eksena, tiyak na sigurado siya na wala siyang dapat matakot. Gayunpaman, magkakaiba ang mga bagay ngayon. Naniniwala si Eunice na malalaman ni Gerald ang katotohanan ng napakabilis. Hanggat gusto niya, tiyak na ipapadala ni Gerald ang kanyang mga tauhan upang subaybayan siya at sundan siya sa sandaling malaman niya na si Eunice ay kasangkot sa operasyon. Ang kanyang paunang plano upang samantalahin si Yael sa pamamagitan ng pagbibigay ng kasalanan sa kanya sa sandaling pinatay si Gerald ay naging maalalahanin lamang. Natanto ngayon ni Eunice na muli niyang minaliit ang tunay na kakayahan ni Gerald.
Hindi nagtagal bago ang lahat na kasangkot sa plano ng pagtakas ay nakapak at handa nang umalis. Ang lahat ay naihanda at nakaayos ayon sa iyong mga tagubilin, G. Long. Nagawa kong makuha ang aking mga kamay sa isang cross-country na sasakyan at sa pamamagitan ng magaspang na pagkalkula, dapat na maging madilim sa oras na gawin namin ito. Mula sa lalawigan ng Salford, Panipi, o sige, pagkatapos ay lumabas na tayo. Gayun din, mag-ayos para sa isang susando sa amin sa Mary City, sabi ni Eunice habang isinuot ang kanyang salaming pang-araw at bitbit ang mulite sa sasakyan. Habang nangyayari ito, tila may isang bagay na hindi tama sa lungsod ng lalawigan ng Salford. Maraming mga tatak ng mga mamahaling kotse ang nagmamaneho pataas at pababa ng mga kalye, at tila mayroong hindi bababasa. 500 mga mamahaling kotse sa buong Kalipunan. Ang dagat ng mga mamahaling kotse ay patungo sa buong lungsod, na ginawa para sa isang tunay na kamanghamanghang tanawin. O aking Diyos! Ano ang nangyayari sa mundo? Panipi, ano ang isang kamanghamanghang eksena? Tama. Nagtataka ako kung tungkol saan ang kaguluhan. Talunin mo ako. Walang balita tungkol sa kung ano ang kasalukuyang nangyayari sa lahat. Nagtataka ako kung anong uri ng tao ang magkakaroon ng ganitong lakas at pera upang pagmamayari ng napakaraming marangyang kotse. Panipi, habang ito ay nakakagulat sa lahat ng mga nasa loob ng lalawigan ng Salford, ang mga naglalakad sa paligid ng lalawigan ay nasa isang mas malaking sorpresa. Malakas na pag-drone ang maririnig sa kalangitan sa sandaling iyon, na hinihimok ang mga tao sa labas na tumingin. Holy Cree *T. Tingnan ang lahat ng mga helikopter na iyon. Panipi, Diyos ko, ano ang nangyayari sa mundo? Panipi, habang ang karamihan sa mga tao ay nabigla sa punto kung saan ang kanilang mga panga ay nakasabit ng malawak, maraming iba pa ang kaagad na nagsimulang kumuha ng mga larawan ng eksena. Sa mahigit 100 mga helikopter na pumapalibot sa kalangitan ng lalawigan, ang kaganapan ay mukhang napakaganda. Ang plano ay upang lubusang hanapin ang parehong lupa at kalangitan sa buong araw hanggang sa malak nila ang kanilang target. Sa pagpapatuloy ng paghahanap, dumating ang gabi. Ang target na pinag-uusapan ay nakarating na sa pangunahing kalsada na kumukonekta sa lalawigan ng Salford sa Mary City. Noon, habang tumatakbo ang kotse, umalimpungaw ang malakas na hiningang gabi ng hamihip ito sa bintana sa gilid ni Eunice. AY767AY. Nasaan tayo ngayon? Tanong ni Eunice, mapotla ang kanyang mukha bilang isang shit. Hindi rin ako sigurado. Habang nakapagtakas kami mula sa mga tauhan ni Gerald nang mabangga namin sila sa pangunahing kalsada, napalayo kami ng malayo at ito ay baog na lupa sa paligid namin ngayon. Sagot ng driver, nanginginig ang mga paa sa takot. Habang naisip nila kanina natatakas lang sila, hindi nila inaasahan na maarang sila ng mga tauhan ni Gerald sa labas ng asul sa pangunahing kalsada na patungo sa Mary City. Sa kabutihang palad, ang gabi ay papalapit na noon at dahil ang dalubhasa ay dalubhasa, nagawa niyang kalugan sila. Bagaman matagumpay nilang naiwasan ang mga tauhan ni Gerald. Sa sandaling ito, nawala din sila ngayon. Bakit kita pa binabayaran noon? ****, sigaw ni Eunice. Malayo na sila sa lungsod at ang dilim ng nakapalibot na lugar ay nagsilbi lamang upang lalong lumungkot si Eunice. Nasa paligid iyon nang maririnig sa malayo ang tunog ng mga makina ng motor, ang malamig na simoy ng gabi ay lalong nagpapadala ng panginginig sa kanilang gulugod. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang mga kumikislap na ilaw mula sa salamin sa likuran. Wala silang ideya kung gaano karaming mga kotse ang kasalukuyang nasa likuran nila, ngunit nang makita ni Eunice ang isang kotse na mabilis na nakahabol, agad siyang sumigaw. Hakbang muna. Pagkatapos ay kinuha ni Eunice ang kanyang cellphone at nagsimulang tawagan ang kanyang ina. Pauwi ka na ba ngayon? Kaarawan ko bukas kaya tandaan na. Bumalik sa tamang oras. Panipi, ma, mangyaring halika iligtas mo ako. May nagtangkang pigilan. Ako na pumasok sa Mary City. Panipi, ano iyon, anak? Mayroon ka bang masamang signal doon? Hindi, kita maririnig. Sagot ng ina ni Eunice. Ma,
Naririnig mo na ba ako? Sagipin mo ako. Kamusta? Kamusta? Galit na sigaw ni Eunice bago tuluyang napagtanto na wala nang signal ng telepono. Ginoo, mahaba, bakit hindi natin ititigil ang sasakyan sa ngayon? Madilim na doon at hindi tayo pamilyar sa kalagayan ng kalsada. Panipi, sinabi ng driver na kinilabutan sa buong oras na ito. Alam niya na gaano man nila subukang makatakas, mahuhuli pa rin sila. Ang pagtakas ay simpleng hindi na isang pagpipilian. Siguradong bawal kang tumigil. Kung makukuha sa akin ni Gerald ang oras na ito, tiyak na tatapusin ako para patuloy na sumulong. Kailangan nating umalis sa sinabog na kalsada na ito at muling makasama ang ating mga kalalakihan sa lalong madaling panahon. Panipi, narinig iyon, tinapakan ng driver ang akselerador ngunit bigla na lang, nagsimulang umiling ng malakas ang katawan ng sasakyan. Sa oras na nakuha muli ni Eunice ang kanyang pagpipigil sa pagkabigla, napagtanto niya na ang buong kotse ay tila mabilis na bumababa. Ngayon sa wakas na nauunawaan kung ano ang nangyayari, kapwa. Nagsisigawan sa kilabot sina Eunice at ang driver. Dahan-dahan, ngunit tiyak, ang kanilang mga hiyawan ay naging muffled habang sila ay bumababa ng paulit-ulit hanggang sa narinig ang isang nakakasakit na pag-crash, sinundan ng tunog ng isang pagsabog habang ang apoy ay sumabog mula sa kailaliman. Gayunpaman, ilang sandali lamang, nagpatuloy muli ang katahimikan na may paminsan-minsang umuungal na dagandong mula sa apoy sa ibaba. Hindi nagtagal bago humabol ang convoy sa kanila. Ngayon ay naiilawan ng mga maliwanag na ilaw ng lahat ng mga kotse. Maliwanag na si Eunice at ang kanyang driver ay binilisan ng diretso sa isang bangin. Ilang sandali pagkatapos, gabi na ng gabi sa mansyon ng Long pamilya sa Yanken, nang sinabi ng isang magandang babae, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa, Panginoon. Sobrang kinakabahan at natakot si Eunice nang tawagan niya ako kanina. Sa palagay mo ay mabuti lang ang ginagawa niya sa lalawigan ng Salford. Panipi, manalo ka, bakit hindi siya magaling? Pagkatapos ng lahat, ang mga Skyler ay naninirahan din doon. Makakasiguro ka na, siguradong mabuti siya, sagot ng isang nasa katanghaliang lalaki, na may malamig na ekspresyon sa mukha. Pero hindi ko na siya makontak pa. Sigurado akong alam mo kung gaano karaming mga tao ang nasaktan si Eunice sa nakaraang 2 taon. Sinabi ng babae, ang kanyang pag-aalala ay sumasalamin sa kanyang tono. O sige, tatawag ako sa mga Skyler mamaya at tanungin sila tungkol sa bagay na ito. Kahit na si Eunice ay talagang napinsala ang maraming tao, palagi itong mga miyembro ng Long pamilya na kailanman ay naglakas loob na gumawa ng aksyon laban sa iba pa. Sino ba ang maglakas loob na ipatong sa amin ng isang daliri? Tagumpay, habang ang magkakapatid na Crawford ay parehong mayabang ngayon, nakasisiguro silang babayaran ko sila para sa lahat ng nagawa nila sa atin. Panipi, ngumuso ang lalaki bago kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang mga Skyler. AY768AY. Matapos makipag-usap ng kaunti sa telepono, biglang namutla ang mukha ng nasa katanghaliang lalaki. Ganun ba? Malubha akong naguluhan sa iyo, G. Skyler, magpadala agad ako ng isang tao. Panipi, ang lahat ng kulay ay tila inalis mula sa kanyang mukha habang nagmamadali niyang sinabi, ayon sa pamilyang Skyler, na wala si Eunice sa lalawigan ng Salford. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos? Panipi, sa ngayon, nagpapadala ako ng isang tao roon. Sabihin mo kay Second na magpadala kaagad din ng isang tao doon. Sagot ng lalaki, sa isang balisa na boses. Pangalawa, pero siya, una at hindi ako makakaalis. Ang pagpipilian lamang namin ay ang isang miyembro ng pamilya na personal na makitungo sa bagay na ito. Para sa kadahilanang iyon, dapat ay mabuti para sa pangalawa, na kumatawan sa pamilya doon. Sasabihin ko kay G. Hobson na, sundin din siya. Panipi, narinig iyon, simpleng tumango lang ang babae. Samantala, sa wakas ay nakarating si Gerald sa bangin sakay ng kanyang helikopter. Malalim ang bangin at ayon sa ulat mula sa kanyang mga nasasakupan, hindi nila halos makahanap ng kompletong mga piraso ng sasakyan, pabayaan ang 2 pasahero nito.
Narinig iyon, mapangiti lang si Gerald na Riley. Ito ay isang halimbawa ng aklat aralin ng parirala, kahit na ang langit ay nagpapadala ng mga kalamidad sa atin, may pag-asa pa ring makaranas sa kanila, gayon pa man kapag ang isang tao ay nagdadala ng kalamidad sa kanyang sarili, walang makatakas dito. Eunice ay tunay na nagdala ng kanyang sariling pagkamatay sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Si Tyson yun. Alam na ang pag-iingat ng labis na pag-iingat ay hindi makakasakit. Inutusan siya ni Gerald na personal na bantayan si Keita mula nang dumating siya sa lalawigan ng Salford. Pagkuha ng tawag, tinanong ni Gerald, ano ito? Nagising na si Miss Smith, G. Crawford. Habang naghihirap lamang siya sa isang banayad na pagkakalog, siya ay halos mabuti. Gayunpaman, panipi. Habang nagpatuloy sa pagsasalita ni Tyson, lumalakas ng malambot ang kanyang boses. Anong nangyari? Humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford. Habang nakabantay ako kay Miss Smith, 4 na doktor na kumilos na sa kahinahinalang dumating sa ospital at sinubukang lumapit sa kanya. Kainahinala tungkol sa kanilang totoong intensyon, hindi ko sila pinayagan na magpatuloy kahit saan malapit sa kanya. Bilang isang resulta, silang 4 na agad ang sumalakay sa akin. Hindi ko sila nagawang talunin at ngayon ay dinala si Miss Smith. Paliwanag ni Tyson. Ano, kahit ikaw nasaktan? Sagot ni Gerald, may balot ng pawis na umikot sa noo niya ngayon. Tatalakayin pa namin ang tungkol sa bagay sa sandaling makarating ako sa ospital. Sa ngayon, magpadala ng ilang mga kalalakihan upang agad na maghanap para sa kanya. Panipi. Kung may nangyari talaga kay Keita, alam ni Gerald na siguradong mapupuno siya ng pagkakasala at pag-aalboroto. Sa parehong oras, iniisip din ni Gerald na ang paunang gawain ng kanyang ama na subaybayan ng Tia Fenderson ay hindi na simpleng gawain tulad ng una niyang inaasahan. Sa pamamagitan nito, agad na sumugod si Gerald sa ospital. Maswerte na si Ms. Zara ay lumabas upang makakuha ng ilang konji kanina. Dahil dito, nagawa niyang iwasan ang 4 na tao. Nang buo, nagsasalita tungkol sa 4. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang pantay na kakaiba at lahat sila ay gumagamit ng mga maikling talem. Batay sa kanilang mga diskarte, tiwala akong masasabi na lahat silang 4 ay nangungunang mga master na nakatanggap ng mahigpit na pagsasanay dati. Paliwanag ni Tyson. Ang kanyang tinig ay napuno ng pagsisisi. Dahil ang katawan ni Tyson ay nababalot ng bendahe, maging si Drake ay may isang tense na ekspresyon sa mukha. Nakita ko. At paano ang mga surveillance camera ng ospital? Panipi. Tanong ni Gerald habang pabalik-balik siya. Kinuha ko ang mga talaan at pagkatapos kong tingnan ang mga ito. Sa tabi ng footage mula sa maraming iba pang mga kalye, tila nawala ang kanilang grupo sa isang bundok. Sagot ni Tyson. Narinig iyon, saka tinapik ni Gerald ang balikat ni Tyson bago sinabi. Sinabi sa akin ng kapatid ko noon na bihira sa pareho kayong magkaroon ng karapat-dapat o pantay na kalaban. Maaari ko lamang ipalagay na ang 4 na kalalakihan na nagawang saktan ka ay nagtatrabaho para sa isang napakalaki at makapangyarihang pamilya. Nakilala mo ba ang alinman sa 4 na sumalakay? Kahit na mayroon kang kaunting ideya, maaaring ito ang aming susunod na lead upang malaman kung aling pamilya ang kanilang pinagtatrabahuhan. Panipi. Hindi mo na kailangang tingnan pa ang bagay, Gerald. Sa palagay ko alam ko kung sino ang 4 na kalalakihan, at sa palagay ko alam ko din kung sino ang kumidnap kay Keita. Sabi ni Zara na may luha sa mga mata nang tumayo ito. Napapansin kung gaano sigurado ang tunog nito, si Gerald mismo ay biglang napagtanto. Siyempre, ito ang lalawigan ng Salford. Ang Fenderens lamang ang maaaring magawa ito. Hindi pa sumagi sa kanyang isipan mula nang hindi pa inilantad ni Gerald ang kanyang sarili, o hindi pa rin siya laban sa pamilya. Ang katotohanan na palaging itinatago ng mga Fenderen ang ganoong mababang profile na ginagawang mas mahirap pag-isipan, at pagkatapos, isaalang-alang na sila ang may kasalanan sa mga ganitong sitwasyon. Gayunpaman, mas tiningnan niya ito, mas sigurado siyang ang
Fendersons ay tiyak na ang nasa likod ng lahat ng ito. Kung tama ang hula ko, kung gayon ang apat sa kanila ay dapat na. Personal na tanod ng aking ama. Natagpuan na siguro ako ng tatay ko, sabi ni Zara, AY769AY. Si Zara ay ang pinaka-promising anak na babae ni Lord Fenderson. At siya rin ang pangalawang kilalang tao sa loob ng pamilyang Fenderson. Sa katunayan, mas mahalaga pa ang posisyon niya kumpara sa ama ni Jasmine. Ang pagkakaalam na nag-iisa ay nagpinta ng isang malinaw na larawan kung gaano nakakatawa at matalino si Zara bilang isang tao. Na idaragdag iyon sa kanyang nakahihigit na intuition, sigurado si Zara na ang kanyang ama ang siyang kumidnap kay Keita kahit na wala siyang ideya kung paano niya ito nahanap. Alam na alam ko ang Fendersons, Gerald. Habang maraming mga komplikadong panloob na bagay ang nangyayari sa loob ng pamilya. Kung ang aking ama ang siyang kumidnap kay Keita, makakasiguro ako na hindi niya pahihirapan ang mga bagay para sa kanya. Ang problema, hindi ko masabi ang pareho tungkol sa natitirang mga miyembro ng pamilya Fenderson. Hahaha, pa rin. Upang isipin na ang lahat ng ito ay nagmula sa akma na itinapon ko sa kanya maraming taon na ang nakalilipas. Kahit na sigurado akong pinagsisisihan niya ito, malinaw na hindi. Nagbago ang init ng ulo niya. Totoo bang inaasahan pa niya akong sumulong at humingi ng tawad sa kanya? Paliwanag ni Zara, isang mapait na ngiti sa labi. Ano ang dapat nating gawin ngayon, Tia Fenderson? Hindi ko maiwasang makaramdam ng pag-aalala ngayon na alam kong kasama nila si Keita, sagot ni Gerald habang umiling. Kung tutuusin, si Keita ay kanyang pinsan na biolohikal. Siya ay isang Crawford kasing dami niya. Ano pa, siya ang nagdala sa kanya ni Keita dito. Ngayon na, nakakaranas siya ng napakaraming mga kasawian dahil sa kanya. Paano niya ito pababayaan na mag-isa? Sa palagay namin dapat kaming pumasok sa kanilang mansyon. Upang iligtas ang pangalawang binibini, si G. Crawford. Sabay na, sabi ni na Drake at Tyson. Negatibo. Alam kong kapwa kayo malakas, ngunit sa lahat ng nararapat na paggalang, pareho kayong hindi magagawang ibagsak ang apat na mga sakop ng aking ama. Upang linawin ang mga usapin, ang background ng pamilya Fenderson ay dating maihahambing sa Crawfords. Walang simpleng paraan na ang ilan sa atin ay maaaring makapasok ayon sa gusto natin. Sagot ni Zara, narinig iyon, ang parehong mga lalaki ay binaba ang kanilang ulo sa hiya. Kung gayon, pabayaan na lamang ba nating mag-isa ang pangalawang dalaga? Hindi ba natin siya sinagip? Tanong ni Tyson. Siyempre hindi. Habang ngayon ay hindi tamang oras, tiyak na may mga pagkakataon na may save namin siya. Para sa isa, magiging kaarawan ng aking ama sa loob ng 3 araw. Alinsunod sa tradisyon ng pamilya Fenderson, isang malaking kainan sa kaarawan ay gaganapin pagkatapos. Sa araw na iyon, ang mga mayayaman at maimpluwensyang negosyante, pati na rin mga malalapit na kaibigan ng pamilya, ay anyayahan na lumahok. Iyon ang magiging pinakamahusay na sandali upang may save ang Keita. Paano ka lang, Zara? Kaya kung ano ang iminungkahi mo ay lumusot kami sa piging ng kaarawan ng pamilya Fenderson at lumikha ng ilang kaguluhan. Upang payagan kaming iligtas si Keita na hindi napansin. Sakto, mangangailangan ang pamilya ng maraming lakas tao upang may sigawa ang maraming mga gawaing kinakailangan upang mapanatiling maayos ang pagdiriwang ng kaarawan. Siyempre, upang manatiling lihim, karaniwang pipiliin nilang kumuha ng mga chef at tauhan mula sa alinman sa hilagang rehiyon o kahit mula sa ibang bansa. Ang oportunidad ay hindi maaaring maging mas perpekto para sa amin upang may save siya. Panipi, nakarehistro ang lahat ng perpektong iyon, pagkatapos ay tumanggo si Gerald bilang pagsang-ayon. Pagdating ng oras, dadalhin niya sina Drake, Tyson, at ilang iba pang mga master sa mansyon kasama niya. Tiyak na kailangan niyang magayos para sa ilang mga tao na maghintay sa labas pati na rin ang isang plano na maaaring mangyari. Kahit na tiyak na hindi siya umaasa na malampasan ng Fenderson sa loob ng kanilang sariling mansyon, ang paglikha ng gulo ay magiging mas madali. Kapag nangyari iyon, may iligtas nila si Keita at iwanan ang mansyon, sana ay hindi ito napansin.
Paano tayo makakapasok sa tabi ng mga tinanggap na tauhan? Tanong ni Drake. Kaya, dahil ang proseso ng pag-screen sa pamamagitan ng mga dayuhan ay napakahigpit, malamang na ituon nila ang pagtuon sa pangangalap ng mga tauhan mula sa Mary City. Kailangan naming magtungo doon sa lalong madaling panahon at kapag nandyan na kami, mayroon akong sariling mga paraan ng pagtulong sa iyo na makapasok. Pinag-uusapan kung saan, mayroon din akong ilang mga confidential na pinagkakatiwalaan ko sa mga Fenderan. Tatanungin ko lang sila tungkol sa tukoy na kinaroroonan ni Keita. Sagot ni Zara. Si Zara ay matapat na nakaramdam ng labis na pagkabalisa. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-aalala tungkol kay Keita. Pagkatapos ng lahat, sa sandaling ang sinuman ay nahulog sa kailalimang hukay ng pamilya Fenderson, hindi madali na gawa. Upang mailabas sila muli, ang pag-unawa sa iyon ay nagparamdam lamang sa kanya na lalong nag-alala. Gayunpaman, nagawa pa ring magkaroon ng isang malinaw na ulo. Si Zara dahil mayroon siyang maraming taong karanasan sa pagharap sa kanila. Samantala, maraming mga doktor ang lumabas mula sa isang lihim na pasilyo sa mansyon ng pamilya Fenderson. Lord Fenderson, tumanggi lang si Miss Smith na kumuha ng anumang paggamot sa medisina. Hindi lang iyon, wala rin siyang kinakain. Sinubukan naming akitin ang lahat sa kanyang ngunit tumanggi lang siya na makinig. Magalang na sinabi ng isa sa mga doktor. Nang marinig iyon, ipinakita ng kunot ng mukha ni Bryson ang kanyang pagkabalisa. Nag-aabot na siya ng 80 sa taong ito. Kabanata 770. Ang batang babae na ito. Siya ay matigas ang ulo tulad ng kanyang ina. Hindi pa ba natagpuan ni Jasmine si Zinnia? Yung personal maid ni Zeres. Subukan siyang akitin si Keita. Gayun din, walang dapat pahintulutan na malaman ang tungkol sa Keita na narito, kahit na si Jasmine. Kung makalabas ang salita, sisiguraduhin. Kung pahihirapan ang bawat isa sa iyo ng mabagal na kamatayan. Umalis ka na, panipi. Narinig iyon, nanginginig ang mga doktor sa takot bago mabilis na umalis. Nang wala na sila, dahan-daang tumayo si Bryson na may hawak na tungkod sa kamay bago nakatingin ng blanko sa dingding. Habang maraming bagay ang nasa isipan niya, ang alaala na pinakatanyag ay ang panahon ng maputol niya ang publiko sa mga relasyon sa kanyang minamahal na anak na babae, si Zora. Hinabol niya siya palabas ng pamilyang Fendersons, at kahit na siya ay naging sobrang mahigpit pagdating sa pagpapatupad ng mga alituntunin ng pamilya, pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon. Kaagad sa pag-alis niya, sinubukan niya ang bawat posibleng paraan upang hanapin si Zora. Hindi ito isang kinakailangan para sa kanya na bumalik sa kanyang tabi, ngunit nais lang niyang malaman kung buhay pa ang kanyang mahal na anak na babae, at kung siya ay, nais niyang malaman din kung gaano siya mabuhay ng mag-isa. Iyon lamang ay magiging sapat upang masiyahan siya. Gayunpaman, kahit lumipas ang maraming taon, wala siyang narinig na balita tungkol kay Zora. Bilang isang tao na patuloy na nag-aalaga ng mabuti sa kanyang katawan, si Bryson na 38 araw sa 3 araw ay dapat na mapanatili sa teoretikal na isang mas maliliit na hitsura. Sa halip na iyon, gayunpaman, mukhang mas matanda pa siya kaysa sa isang ordinaryong taong may parehong edad na kailangan pa ring magsikap araw-araw. Kinilala lamang ni Bryson na ito ang kanyang parusa. Habang naisip niya sa una na hindi na niya makikita siya muli, kahit nasa kanyang kinaroroonan ng kamatayan, tila nagkaroon ng banal na hustisya pagkatapos ng lahat. Nagsimula ang lahat ng binigyan siya ni Noe ng isang tawag sa labas ng asul na iniulat na natagpuan niya ang isang tao na eksaktong kamukha ni Zora. Dahil ang pamilyang Fenderson ay may kakayahang nang matanggap ang balita, si Zora at maging ang kinaroroonan ng kanyang apong babae ay madaling natukoy. Panipi tuldok. Alam kong galit ka sa akin, Zora. Ngunit magiging kaarawan ko sa loob ng 3 araw. Inaasahan ko na bumalik ka upang makita ako, ungol ni Bryson sa sarili nang maramdaman ang pagpatak ng luha sa kanyang mga mata. Habang nangyayari ito, isang dalaga ang pumasok sa isang silid na may hawak na isang kahon sa kanyang mga kamay. Sa loob, isang batang babae ang nakaupo sa kama, umiiyak. Sa oras na makita siya ng dalaga, nagsimulang manginig ang
Kanyang katawan at kalaunan, nahulog sa lupa ang kahon na hawak niya. Paano kayo pareho magkamukha? Sigaw ng maid na excited. Kamukha mo talaga ang panganay na ginang noon. Idinagdag ang kasambahay habang naalala niya ang mga oras na nasa tabi pa siya ng panganay na babae maraming taon na ang nakalilipas. Siyempre, ang umiiyak na batang babae na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Keita. Nang makita na ang dalaga mismo ay umiiyak na ngayon, tinanong ni Keita sa isang banayad at banayad na tinig. Ikaw ay Miss Keita? Ang pangalan ko ay Zinnia. Dati ako ang panganay na ginang, si Miss Zara, personal na katulong. Sagot ni Zinnia habang umiiyak. Zara Fenderson, ina ko siya. Sagot ni Keita habang lalo siyang nasasabik matapos marinig ang mga sinabi ni Zinnia. Tumango si Zinnia habang sinabi sa pagitan ng luha, Miss Keita. Kamukha mo talaga siya. At oo, siya, panipi. Nasaan siya ngayon, Tia Zinnia? Tanong ni Keita, ngayon ay umiiyak ng mas malakas kaysa dati. Hindi mag-alala, Miss Keita. Habang maraming sasaklawin at magtatagal para maipaliwanag ko ang lahat ng mga komplikadong bagay na nangyari, maaari kang makatiyak na palaging iniisip ka ng iyong ina. Ang ikliit nito ay hindi pa rin alam ng iyong lolo kung nasaan siya. Kapag may pagkakataon, tutulungan kitang iwanan ang lugar na ito upang kayo ay muling makapiling sa iyong ina. Panipi, sagot ni Zinnia habang hinahaplos ang buhok ni Keita ng may pagmamahal, isang namimagating ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit hindi mo ako pinapasok? Lumayo ka ng tama kaagad. Sigaw ng isang boses mula sa likuran ng pinto sa oras na iyon. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-like, share and follow for more story ng Ang Lihim na Mayaman.